Yo, what's up mga kamaster? Ako na naman po ito, si Bort Portaya, and welcome na naman po tayo dito sa Calao, Manila. Kaya sa Calao, Manila naman po tayo para samahan ng ating mga kaibigan na mga antingero doon po, dito po sa Calao. Okay, so ngayon gagawa tayo ng interview sa kanila. So ang katanungan natin sa kanila ngayon, the interview is, ano nga ba ang epekto o ano yung nagbigay ng pagbabago sa buhay nila gamit ang mga agimat na meron sa kanila. Okay, so yun yung katanungan natin sa kanila, no? So tanungin natin sila doon, yung mga kaibigan natin ng mga antingero dito sa Calao, Manila. Kaya let's go! So kuya, ano ba yung sa tingin mong naitulong ng agimat sa inyong buhay? Sa akin marami kasi bilang gwardya, agimat na kabali sa saka hindi kaputok ang bala, magamit yan. Kasi Security guard po pala trabaho niyo, kuya. oh, So malaking tulong. So one time, ano yung may mga insidente ba na gumana ang agimat doon sa pangyayaring yun? Opo. So pwede niyo bang ikwento sa kanila, yung mga nanonood ngayon? Mahaba kasi. Mahaba po. Pero nagkaroon ng enkwentro, ganun ba? Sagot, muntik na pero bigla siyang huminahon. Uminit tapos Oh, bigla siyang huminahon. Oh. kung hindi, magkaputukan siguro doon. Hindi natuloy ang laban. Ay, ano pang dala mo nun kung baka may mga nagtatanong? Yung mutya ng tubig. Tubig! Yan, nagpapalamig nga naman ng mga sitwasyon yun, diba? Yan, so yan po mga kamaster, tubig pala ang kasagutan kapag ikaw pala ay may mga... Tubig, sinikuan yan yung pangpaano ng tao, pangpakalma. Kasi pag barilin mo, makulong ka eh. Importante, pakalmahin mo lang. Hindi lang sa ibang tao, kundi para din sa'yo, makalma ka rin. Oo, totoo yan. Kasi pag uminit ka rin, nako, alam naman natin ang mga emosyon ng tao. Ibig sabihin, mabibigla ka na ginawa mo yun. Oo, problema na, makulong tayo. So, nasa rin yan, nasa disiplina pa rin ng tao kung nasa ganong sitwasyon. Maximum tolerance, ganun. So, ibig sabihin, malaking tulong ang agimat. Alright. Sige. So, sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo, kuya, pakilala ka? Oo. Ako si Steve Nas. Okay. Jim. So, kuya Steve, no? So, ito yung mga agimat, may mga yan. May mga kanya-kanyang mga kapangyarihan yan, diba? So, ngayon... Depende. So, ngayon, ano ba yung naitulong at naibago nito sa buhay mo? Naitulong sa pagbabago sa buhay mo? Depende sa agimat o kaligkasan, mutya. Depende yan sa mutya na anong klaseng kaligkasan. O, para saan siya? Anong hawak mo na mutya na kaligkasan? Para saan siya? Sa kulam o sa negosyo o sa... Para sa klase, anong klaseng mutya? Tulad ng sa akin dati, masakit yung dibdib ko, parang ibang nararamdaman ko. Di ang kinuha ko kay agimat, dati, mutya ng kidlat. Ay, yung Pati. pampatanggal ng sakit. Ng kalahatan daw, sabi niya. Pati yung bato mo. Yun ang kinuha ko. Hanggang natanggal naman, naniwala ako, nanalig ako na natanggal, na totoo siya. Di hanggang ngayon nandito na ako, nanonood sa kanya, oraw pumupunta ako sa kanya, nakikinig ako sa blazing. Totoo naman natanggal, pero ngayon nagkaroon ako ng mga mutya, iba-ibang klase, iba-ibang kapangyarihan. Dumami na, pero nahirapan din tayo pag dadami ng mutya, mahirapan din tayo sa pagdasal, sa pagdala niya kung paano. Oo, pero yung katanungan po natin ngayon ay, ano ang mga nagawang epekto nito sa buhay natin? gumanda yung pakiramdam ko, at saka yung gumanda yung kinabukasan, at saka yung kagaan ng katawan kong liwanag, hindi tulad ng dati na mararamdaman, maraming sakit-sakit. Ngayon wala na, condition na.
Kaya mga kayo, kung sino may gustong sumubok, subukan nyo naman. Di ko naman kayo sinabihan na ganito, pero subukan nyo, wala naman masama, di ba? Yun lang yung masasabi ko. Tungkol sa mga mutya at GMAT, dapat sa pagdala rin kung gaano ka gagaling magdala na hindi mabasag tulad ng iklog. Dapat mo ingatan, nasa iyo yan. Kahit ano mamutya, isa o dalawa, basta ingatan mo ang pagdala mo, nasa sa iyo yan. Basta punta na lang kayo dito sa Kalaw, hanapin nyo si GMAT, sabihin nyo lang. Wala nang iba, dyan lang tayo. Yan, saludo tayo. Yan lang masabi ko. Alright. So, Kuya Joe Marie, no? So, ano ba yung mga nagawa ng agimat doon sa buhay mo? Ang nagawa sa agimat ay magkakaroon ng negosyo, magandang buhay, tsaka yung pakinabag sa negosyo natin sa mga hindi pa nagkakapagano ng negosyo o ng buhay sa mga ganito. Kaya yung nagbago na rin yung agimat sa paglalagay ng mutya sa atin ng negosyo dahil nakakatulong dito sa kapwa natin. Huwag kang gagawa sa kahit sinong imposible mangyari na gumawa ka ng masama. Yun ang bigay ng Panginoon sa atin, nagbigay tayo ng kaulugan sa ating buhay na para marawas tayo sa hirap. Kaya ako nagkaroon ng agimat dahil para makatulong sa kapwa. Para magkaroon din ako ng alam buhay doon sa nagbibigay sa'yo ng inspiration sa'yo. Yun ang alam buhay ko sa agimat. Kaya nagbago ako dahil ang doon. So, base doon sa iyong karanasan, ano ang naitulong ng agimat sa iyong buhay? Ang karanasan ko sa buhay, yung pagka-bisyo, droga, alak, babaero, ganyan, hindi na kasi tinanggal ko lahat kasi dahil sa agimat, nagkaroon ako ng malibagong buhay. Ayun! So, nagkaroon ka ng parang self-discipline. Oo. Mo ng mga agimat. Oo. Tsaka, higit sa lahat, natuto rin ako magbago. Natuto rin ako mag-respeto sa mga tao. At nakakatulong ako sa kapwa. Hindi yung umasa ka lang sa tao na wala ka namang may tutulong. Siyempre meron ko rin may tutulong din siyempre sa tao. Nagbibigay sa'yo. At nagkaulagaw sa'yo sa agimat mo. Siyempre, bigay ng Panginoon. Pag nagkaroon ka ng mga agimat, siyempre, mga bawal uminom, ayan. Babae. So, kasunod nun, yung mga bisyo, mawawala na rin. Oo, mawawala rin. Lahat ng bagay, mawawala rin lahat yan. Pati yung magmumura, bawal na lahat yan. Kaya tinataro ko rin lahat yung pagmumura, yung mga droga, yung bisyo, ganyan, yung pagdadrugs, bawal talaga yan. Kasi national talaga sa buhay na may agimat ka. Kaya sinusulot mo talaga yung patakaran. Yun ang maganda pala ang agimat sa kapag ikaw ay magbabagong buhay kasi parang panibagong kapalaran na naman sa iyo yun. Oo. Tsaka bigay din sa akin to ang Panginoon, ang God sa akin at kalikasan nagbigay sa akin. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng agimat, punta kayo dito sa Dalaw para magbago kayo, para tuloy-tuloy nagkaroon din kayo ng anang buhay din sa negosyo at pagkakakitaan din. Para hindi kayong mga sa mga nanay na wala kayong asenso sa pakinabang. Puro kayo tambay, toda lang kayo toda. Wala kayong gagawa diyan. Mga inaaksayan nyo yung mga precious na oras nyo. Oo, kaya inaayos yung yung oras nyo sa ng mga laro ng games. Pag nyo asahan yung ganyan, asahan yung anong buhay nyo, yung pagliligosan nyo. Para mas lalo kayo kumita at lumago pa yung pagiging yung tindahan nyo. Kadagdagan kong tanong pala, no? Sabi daw nila ang agimat kapag nagkaroon ka ng instant swerte ka na ba? So tama ba yan o dinadaan pa rin sa sikap at tiyaga? Oo, tinadaan din sa sikap at tiyaga rin yung swerte, yung agimat. Kasi yung agimat, bihira na talaga magkaroon ng swerte o sa tiyaga lang. Talagang actually talaga maraming nagkakaroon ng agimat sa totoong buhay na may swerte talaga sa'yo. Kaya lahat tayo ng tao, binibigyan tayo ng biyayaan na magkaroon ng sarili nating negosyo paginabag sa ating tindahan natin. Kaya huwag nyo kakalimutan na wala kayong paginabag sa sarili nyo, wala kayong paginabag sa tindahan nyo, wala kayong mabili ng mga customer nyo. Isipin nyo na lang may hangganan din yung agimat. Yung agimat, tukunin talaga na makatulong sa kapwa. At magkaroon din kayo ng buhay nyo. Yun lang ang hiling ko sa inyo tao. Kaya sa mga tao gusto nyo pumunta sa Dalaw, pumunta kayo dito kasi masaya sa Dalaw. Tsaka marami kayong matutulong dito sa Dalaw. Tsaka marami kayong makukuha ideya sa mga agimat. Kasi yung agimat, maraming mga nagkakaroon ng swerte sa negosyo, alam buhay, pangontra, yan, ganyan. Lahat ng bagay, marami. Yun lang yung papayo ko sa mga tao. Yun lang. Kaya kung gusto nyo pumunta, okay lang. Walang problema yun.
Kaya pwede kayong bumili ng gamit ng agimat, pwede, pero yung donation, nangis lang ka, pwedeng magbigay sa'yo ng nangis, donation lang. Kaya katulad kay Pinoy Agimat, okay lang naman na magpagamot kayo dito, libre lang naman ng gamot, walang bayad. So, okay lang naman na magkaroon kayo ng inspirasyon sa ating kapwa nating tao na kababayan. Yan.